Siguraduhin mong hindi na siya magigising dahil sa oras na dumilat ang mga matang yan, tapos tayong dalawa, Marco. Ang boses na yon ni Sofia ay tila isang matalas na balaraw na bumaon sa gitna ng kadilimang bumabalot sa ulirat ni Amara. Malamig, kalkulado, at puno ng lason. Ang boses na dati ay tila musika ng isang pinsan at matalik na kaibigan, ngayon ay naging hatol ng kamatayan. Sa kabila ng makapal na hamog sa kanyang isipan, pilit na inaninag ni Amara ang paligid. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga talukap na tila may nakadagan na semento. Ang kanyang katawan ay tila isang bilangguang gawa sa yelo. Manhid, malamig, at hindi maigalaw. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang hapdi ng kanyang tiyan, ang sariwang sugat mula sa paghiwa upang ilabas ang kanyang kambal. Ilang oras pa lang ba ang nakalilipas? Naalala pa niya ang unang yak ni Lucas at Luna bago siya nilamon ng kakaibang antok na ito. Don't worry, honey. I've already talked to the specialist. Sasabihin nila na nagkaroon ng komplikasyon, a massive brain hemorrhage after delivery. We just need to sign the papers for life support tomorrow. Iyan naman ang boses ni Marco. Ang lalaking pinagkatiwalaan ni Amara ng kanyang buhay, ang lalaking binuo niya ang pagkatao mula sa pagiging isang hamak na doktor hanggang sa maging tagapamahala ng kanyang bilyon-bilyong imperyong medikal, ang kanyang asawa. Isang mainit na haplos ang naramdaman ni Amara sa kanyang kamay na nakapatong sa kama. Ngunit hindi ito pagmamahal. Narinig niya ang lagitik ng kanyang gintong wedding ring na pilit na hinuhugot ni Marco mula sa kanyang daliri. Ang singsing na simbolo ng kanilang sumpaan ay tila kinakalos ng isang magnanakaw sa gitna ng gabi. Look at her, Marco. Sobrang yaman. Pero heto siya ngayon. Isang pirasong karne na lang na naghihintay na mabulok. This hospital, this empire, it's ours now. Humalakhak ng mahina si Sofia. Nararamdaman ni Amara ang hangin sa paligid niya na tila nanunuyo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at sakalin ang dalawang taong ito na pinaglaanan niya ng kanyang pawis at talino. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang maramdaman ang isang patak ng luha na pilit kumakawala sa kanyang saradong mga mata. Isang patak na nanatiling nakakulong sa ilalim ng kanyang mga talukap. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na may bali ang pakpak. Pilit na kumakawala sa kanyang dibdib, ngunit walang magawa kundi ang mabuwal. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang turok ng karayom sa kanyang kaluluwa. Unti-unting nilalason ang bawat alaala ng kanilang 7 taong pagsasama. Ang bawat sakripisyo niya para sa St. Jude Medical Group, ang bawat gabing hindi siya natulog para mapalago ang kumpanyang ito, lahat ay tila naging abo sa harap ng katotohanang siya ay pinagtataksilan sa sandaling siya ay pinakamahina. Poor Amara, she built an empire only to die in a room she owns, surrounded by people who hate her. Naramdaman ni Amara ang pagdampi ng mga labi ni Marcos sa noo niya. Isang halik ng kamatayan, isang huling pabalat bunga bago siya iwan sa dilim. Narinig niya ang yabag ng kanilang mga paa na unti-unting lumalayo, kasabay ng tunog ng pintong nagsara na tila isang pako sa kanyang kabaong. Naiwan si Amara sa gitna ng katahimikan ng silid kung saan tanging ang matamlay at mekanikal na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang hininga ang naririnig. Ang makinang yon na siya mismo ang bumili para sa kanyang ospital, ngayon ang tanging saksi sa kanyang paghihinagpis. Saan kukuha ng lakas ang isang pusong pinagkaitan ng katarungan? Paano muling titibok ang isang buhay na idineklara ng patay ng mga taong pinakamamahal niya? Sa ilalim ng manhid na balat at nanlalamig na mga ugat, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang lagnat. Isang pangakong mas matibay pa sa kamatayan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang pananahimik kung ang bawat tibok ng iyong puso ay nagsusumamo para sa katarungan? Namatay siya ng may ngiti sa mga labi. Payapang tinanggap ang tawag ng may kapal
matapos gampanan ang pinakadakilang tungkulin ng isang babae, ang maging isang ina. Ang tinig ni Marco na umaalingaw-ngaw mula sa isang maliit na radyo sa sulok ng silid ay punong-puno ng pekeng pighati. Rinig ni Amara ang bawat hikbi ng kanyang asawa, ang bawat pagpiyok ng boses nito habang kinakapanayam ng mga mamamahayag sa labas ng mansyon. Isang napakagandang dula, isang perpektong palabas para sa mundong walang kaalam-alam na ang babaeng kanilang ipinagluluksa ay humihinga pa, nakakulong sa isang madilim at mamasa-masang silid sa ilalim mismo ng bahay na siya ang nagpatayo. Hindi na amoy gamot at malinis na linen ang paligid ni Amara. Ngayon, ang tanging nalalanghap niya ay ang amoy ng alikabok, ang anghit ng imbakan ng mga lumang gamit, at ang malansang amoy ng sarili niyang dugo na tila hindi na natuyo mula sa kapanganakan. Inilipat siya rito sa gitna ng gabi, binuhat na tila isang kargamentong walang halaga at itinapon sa isang kama na matigas at gumagaralgal sa bawat bahagyang paggalaw ng kanyang katawan. Ang galing mo talagang umarte, Marco. Konti na lang, maniniwala na rin ako na mahal mo talaga ang pinsan ko. Narinig ni Amara ang boses ni Sofia. Mas malapit ito ngayon, direkta sa itaas ng kanyang ulo. Ang bawat hakbang ng matutulis na takong ni Sofia sa sahig ng mansyon ay tila mga martilyo na tumatama sa bungo ni Amara. Kailangan nating gawin ito, Sofia. The closed casket funeral is tomorrow. Sinabi ko sa press na masyadong naging mitya ng trauma ang hitsura ni Amara, kaya mas mabuting hindi na siya makita ng publiko. Everyone bought it. Wala nang magtatanong, sagot ni Marco. Rinig ni Amara ang tunog ng basong nag-umpugan at ang pagbuhos ng alak. Nagdiriwang sila habang ang kanyang mga anak ay marahil ay nasa kabilang dako ng mansyon, hinahanap ang init ng kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman ni Amara sa kanyang kalooban ay tila mas mabigat pa kaysa sa hapding dulot ng operasyon sa kanyang tiyan. Gusto niyang sumigaw, ilabas ang lahat ng takot at dalamhati na kinikimkim niya. Gusto niyang maramdaman na naroon pa rin siya, na hindi siya tuluyang nawawala sa sarili. Ngunit nananatiling halos walang lakas ang kanyang katawan, tila isang rebultong hindi makagalaw. Tanging ang kanyang pandinig ang nananatiling malinaw, isang mabigat na paalala ng lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Narinig niya ang kampana ng simbahan mula sa malayo, ang malungkot na tunog na nagbabadya ng simula ng kanyang sariling libing. Isang libing na walang bangkay. Isang seremonya na maglilibing sa kanyang pagkakakilanlan, sa kanyang karapatan bilang asawa, at sa kanyang titulo bilang reyna ng St. Jude Medical Group. Cheers to the new CEO of Amara Medical Group, wika ni Marco. And to the new lady of this house, dagdag ni Sofia. Sa kailaliman ng kadilimang yon, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang kanang kamay. Isang bahagyang panginginig, isang maliit na kislap ng buhay sa gitna ng pagkaparalisa. Pilit niyang ipinokus ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, sa dulo ng kanyang mga daliri. Ngunit ang maliit na tagumpay na yon ay agad ding nilamon ng isang tunog na nagpagguhos sa kanyang mundo. Mula sa itaas, mula sa silid na marahil ay ang nursery, narinig niya ang sabay na pag-iyak ni na Lucas at Luna. Ang iyak na punong-puno ng gutom, takot, at pangungulila sa isang ina na ipinagdadamot sa kanila. Ang iingay ng mga batang yan. Marco, sabihan mo nga ang yaya na patahimikin sila. I can't enjoy my wine with that noise. Bulyaw ni Sofia. Ang bawat hikbi ng kanyang mga sanggol ay tila mga patalim na humihiwa sa puso ni Amara. Naroon sila, ilang di pa lang ang layo sa kanya, ngunit tila milyon-milyong kilometro ang distansya. Ang kawalan ng kakayahang tumayo at yakapin ang kanyang mga anak, ang pinakamatinding parusang naranasan niya. Gaano katagal bago tuluyang mamatay ang kaluluwa ng isang ina na nakaririnig sa paghihirap ng kanyang mga anak
ngunit hindi makagalaw. Paano kung ang mga kamay na dapat ay nag-aaruga sa kanila ang siyang magiging mitya ng kanilang kapahamakan? Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang patak. Isang masaganang luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata, bumabasa sa maruming unan, habang ang kanyang buong pagkatao ay nagsusumigaw sa isang pangalan na hindi niya pa masambit. Lucas Luna. Pangako, mabubuhay si Mami. Huwag mo akong titigan ng ganyan, matanda. Magpasalamat ka at binigyan ka pa ni Marco ng trabaho kahit dapat ay nabulok ka na sa probinsya kasama ng mga alaala ng namatay mong amo. Ang boses ni Sofia ay tila latigo na humahagupit sa katahimikan ng madilim na silid. Nararamdaman ni Amara ang presensya ng dalawa sa loob ng kanyang piitan. Si Sofia na nandidiri sa bawat sulok ng silid at si Lola Rosa ang matandang buhem na nagpalaki sa kanya, na ngayon ay nakayuko at nanginginig sa takot. Narinig ni Amara ang kalansing ng raisang palanggana na inilapag sa sahig. Ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa tabo ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Alam niyang narito si Lola Rosa para linisin siya, ang tanging tao sa bahay na ito na hindi siya itinuturing na basura o isang hadlang sa kayamanan. Bilisan mo ang paglilinis sa kanya. Amoy nabubulok na ang kwartong ito at siguraduhin mong walang makakaalam na nandito pa ang babaeng yan. Kapag may nakakita sa'yo na bumababa rito, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Baka sumunod ka pa sa libing na ginawa namin para sa kanya. Banta ni Sofia. Rinig ni Amara ang tunog ng mabilis na paglakad ni Sofia paalis. Ang bawat hakbang nito ay tila nag-iiwan ng bakas ng puot sa hangin. Nang tuluyan nang mawala ang tunog ng mga takong ni Sofia, naramdaman ni Amara ang isang mainit at gasgas na kamay na humahawak sa kanyang pisngi. Ang haplos na iyon ay punong-puno ng pagmamahal. Isang haplos na matagal na niyang hinahanap-hanap mula nang mabulid siya sa kadilimang ito. Apo, Amara ko. Ang pabulong na hikbi ni Lola Rosa ay tila isang dalangin sa gitna ng disyerto. Narito si Lola. Patawarin mo ako kung wala akong magawa para iligtas ka ngayon. Pinagbabantaan nila ang buhay ng mga anak mo, Amara. Hindi ko sila maiwan. Hindi ko maiwan sina Lucas at Luna sa mga kamay ng mga halimaw na yon. Ang boykan ng pagtataksil ay mas lalong naging malinaw kay Amara. Ginagamit ni na Marco at Sofia ang kanyang mga anak para busalan ang bibig ng tanging saksi sa katotohanan. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang maramdaman ang dahan-dahang pagpunas ni Lola Rosa ng mainit na tubig sa kanyang mga braso. Alam kong naririnig mo ako, Apo. Nakita ko ang luha mo kanina. Huwag kang susuko. Magpalakas ka sa loob mo. Muling bulong ng matanda. Kailangan ka ng mga anak mo. Pinapabayaan sila ni Sofia. Pinapalo niya si Lucas kapag hindi tumitigil sa pag-iyak. Ang puso ko ay nadudurog, Amara. Ang bawat salita ni Lola Rosa ay tila mga kuko na kumakalmot sa puso ni Amara. Si Lucas, ang kanyang munting anak, pinapalo ng babaeng iyon. Ang pagkaparalisa ni Amara ay tila naging isang masakit na biro. Ang kanyang isipan ay sumisigaw, nag-uutos sa kanyang mga kalamnan na gumalaw, na bumangon, na protektahan ang kanyang mga sanggol. Sa gitna ng paglilinis, naramdaman ni Amara ang isang maliit na bagay na isiningit ni Lola Rosa sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy, isang simbolo ng pananampalataya na hindi siya pinababayaan ng langit. Ang gasgas na daliri ng matanda ay muling dumampi sa kanyang palad. Tila nagbibigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na dugo. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol ng marinig ang mabilis na pagbabalik ng mga yabag sa hagdanan. Lola Rosa, bakit ang tagal mo riyan?
May bisitang darating, kailangan mong ihanda ang merienda. Sigaw ni Sofia mula sa itaas. At isa pa, bakit parang may naririnig akong bumubulong sa ibaba? May kinakausap ka ba? Ang pintong bakal ng silid ay muling bumukas ng malakas. Tumatama sa pader na lumikha ng isang nakabibing ingay. Pumasok si Sofia na naniningkit ang mga mata. Ang kanyang tingin ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa bawat galaw ni Lola Rosa. Wala po, Ma'am Sofia. Nagdarasal lang po ako para sa kaluluwa ni Amra. Nanginginig na sagot ng matanda habang mabilis na itinatago ang palanggana. Lumapit si Sofia sa higaan ni Amra. Hinawakan niya ang buhok ni Amra at hinila ito ng bahagya. Tinitingnan ang walang buhay na mukha ng kanyang pinsan. Darasal? Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga talo. At ikaw, Amra, kung naririnig mo man ako, masanay ka na sa dilim. Dahil ito na ang magiging huling tahanan mo hanggang sa malagutan ka ng hininga. Napako ang tingin ni Sofia sa unan ni Amra. Nakita niya ang isang dulo ng kadena ng rosaryo na bahagyang lumabas. Dahan-dahang iniabot ni Sofia ang kanyang kamay para kunin ito habang si Lola Rosa ay napapikit sa takot. Ano ito? May itinatago ka ba rito, matanda? Tanong ni Sofia habang ang kanyang mga kuko ay nagsisimula nang kumapit sa tela ng unan. Ilang pulgada na lang ang layo sa pagtuklas sa lihim na ugnayan ni na Amara at Lola Rosa. Ang sikip naman ng gown na ito. Masyadong payat ang pinsan ko. Halatang tuyot ang katawan sa kakatrabaho. Ang boses ni Sofia ay nagmumula sa itaas, direkta sa malaking walk-in closet na nasa itaas lang ng piitan ni Amara. Narinig ni Amara ang kalansing ng mga hanger na marahas na itinutulak, ang tunog ng mamahaling tela na tila pinupunit sa puwersahang pagsukat. Iyon ang gown na isinuot ni Amara noong tinanggap niya ang parangal bilang Entrepreneur of the Year. Isang simbolo ng kanyang tagumpay na ngayon ay pilit na isinisiksik ni Sofia sa sarili nitong katawan. Ilang sandali pa, isang pamilyar na halimuyak ang humalo sa mapanghing hangin ng basement. Ang amoy ng French lavender at wild roses. Iyon ang paboritong pabango ni Amara. Ang tanging amoy na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang babaeng may dignidad. Ngunit ngayon, ang bawat bugso ng amoy na yon na dumaan sa air vent ay tila isang lapastangang pag-atake. Ninanakaw ni Sofia ang kanyang pagkatao, pati ang bawat patak ng kanyang alaala ay gusto nitong ariin. Sofia, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras sa mga damit na yan. We have a bigger problem. Bulyaw ni Marco. Narinig ni Amara ang mabibigat na yabag ng kanyang asawa. Hindi ito ang masayang yabag ng isang nagwagi. Ito ay ang balisang hakbang ng isang taong nalulunod sa responsibilidad na hindi niya kayang pasanin. What is it this time, Marco? Huwag mong sabihing tungkol na naman sa Board of Directors. Naiiritang sagot ni Sofia. Hindi nila ma-approve ang expansion sa Singapore. Hinahanap nila ang digital signature ni Amara para sa offshore accounts. Ang lahat ng malalaking pondo ng St. Jude Medical Group ay nakalak sa ilalim ng biometric security niya. I am the CEO, but I am just a figurehead on paper. Narinig ni Amara ang tunog ng isang bagay na ibinalibag sa pader. Marahil ay ang mamahaling pluma na iniregalo niya kay Marco noong anibersaryo nila. Isang mapait na ngiti ang namuo sa isipan ni Amara. Iyon ang proteksyong inilaan niya para sa kanyang mga anak. Alam niyang sa mundo ng negosyo, tanging ang sarili lang ang maaasahan. Ngunit hindi niya akalain na ang seguridad na ito ang magiging mitya kung bakit siya pananatilihing buhay ng kanyang mga berdugo. Hindi nila siya pwedeng patayin hanggat hindi nila nakukuha ang kanyang access. Then force her. Malamig na mungkahi ni Sofia. Buhay pa naman ang bangkay na yon sa ibaba, di ba? Kalad ka rin mo ang kamay niya. Gamitin mo ang mga daliri niya. Bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? It's not that simple. Ang system ay humihingi ng pulse recognition. Kailangan ay may daloy ng buhay sa mga ugat niya
habang iniskan ang fingerprint. At sa lagay niya ngayon, ang mahina niyang tibok ng puso ay hindi sapat para linlangin ang machine. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-alab na galit ni Amara. Ginagawa siyang kasangkapan ng sarili niyang talino laban sa sarili niyang kapakanan. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pinaghirapan, ay unti-unti nang kinakatay ng mga buwitreng ito. Naalala ni Amara ang gabing binili niya ang gown na sinusukat ni Sofia. Iyon ang gabi kung kailan nalaman niyang nagdadalang tao siya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan noon habang nakatingin sa salamin, puno ng pangarap para sa kanyang mga anak. Ngayon, ang tanging hawak niya ay ang magaspang na kumot at ang malamig na rehas ng kanyang kalagayan. Isang maliit na luhang muli ay dumaloy, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadiri sa lalaking minsan niyang tinawag na tahanan. Gagawin ko ang lahat, Sofia. I will pump her with enough stimulants just to wake up her pulse for 10 minutes. Bukas, kukunin ko ang lahat ng pera sa account na yon at ililipat ko sa pangalan natin. After that, she can finally rot for all I care. Narinig ni Amara ang tunog ng pagpihit ng kandado sa itaas ng hagdanan ng basement. Ang mabagal at nakakangilong tunog ng bakal na bumubukas. Ang bawat hakbang ni Marco pababa ay tila isang hatol ng bitay na papalapit ng papalapit. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila sumugat sa mga mata ni Amara kahit na nakapikit siya. Naramdaman niya ang mabigat na presensya ni Marco sa tabi ng kanyang higaan. Narinig niya ang tunog ng isang hiringa na inihahanda, ang matulis na dulo ng karayom na humahalik sa kanyang balat. Amara, mahal ko. Kailangan ko lang ang iyong kamay. Bulong ni Marco. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring lambing na nagpapatindig sa balahibo ni Amara. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ito. Naramdaman ni Amara ang tusok ng karayom sa kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang biglang pagbulwak ng enerhiya sa kanyang mga ugat. Isang mapanganib na taas ng adrenaline. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Napakabilis. Tila isang tambol na nagbabanta. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang mga mata ni Amara ay nagsimulang gumalaw. Paano kung sa sobrang dosis ng gamot na ibinigay ni Marco, ang bangkay na inaasahan nilang mananatiling tahimik ay biglang dumilat at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Gumana ka? Buwisit na makina! Gumana ka! Ang boses ni Marco ay punong-puno ng desperasyon habang marahas niyang ipinipindot ang kanang hintuturo ni Amara sa isang maliit na biometric scanner. Sa bawat diin ng kanyang kamay, nararamdaman ni Amara ang buto sa kanyang daliri na tila malapit ng magretis, ngunit ang apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat dahil sa gamot na itinurok ni Marco ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis at malakas, sapat na para magpadala ng signal sa makina. Isang mapurol at pulang ilaw ang kumislap mula sa scanner. Kasunod ang isang malamig na boses mula sa tablet. Pulse recognition confirmed. Fingerprint match failed. Please try again. Anong failed? Buhay ang pulso niya. Scan it again. Sigaw ni Marco sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya alam na sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang mga mata ni Amara ay hindi lang basta gumagalaw. Ito ay nagpupumiglas na dumilat. Ang bawat selula sa katawan ni Amara na dating natutulog ay tila binuhusan ng kumukulong tubig. Sa huling pagkakataon, muling diniin ni Marco ang kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang sensasyon. Ang kanyang sariling kalooban ay sumasigaw ng hindi. Isang maliit, halos hindi mapansing paggalaw ng kanyang kalamnan ang naging sanhi upang maging malabo ang pagbasa ng scanner.
Access denied. Security protocol activated. 3-hour lockout initiated. Hayop! Malakas na ibinalibag ni Marco ang tablet sa dulo ng higaan. Ang tunog ng pagbagsak ng gadget sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng digmaan. Narinig ni Amara ang mabibigat na paghinga ni Marco, ang amoy ng alak at pawis na lalong bumaho dahil sa kanyang pagkabigo. Mamatay ka na lang sana ng tuluyan, Amara. Kahit sa ganitong kalagayan, pinapahirapan mo pa rin ako. Nang marinig ang pagsara ng pinto at ang pagpihit ng susi mula sa labas, doon lamang nagkaroon ng lakas si Amara na gawin ang pinakamahirap na bagay sa kanyang buhay. Dahan-dahan, sa gitna ng hapdi at pagkahilo, idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang mundo ay malabo. Ang kisame ng basement ay puno ng bitak at agyo. Tila isang mapait na larawan ng kanyang kasalukuyang buhay. Ngunit para kay Amara, ang liwanag na nagmumula sa isang maliit na bumbilya sa sulok ay ang pinakamagandang tanawing nakita niya. Buhay siya, gising na siya. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang yabag ay magaan at mabilis. Apo, Diyos ko, Amara, ang mukha ni Lola Rosa ay sumulpot sa paningin ni Amara. Ang matanda ay agad na naglabas ng isang bote ng langis at nagsimulang imasahe ang mga binti at braso ni Amara. Huwag kang bibigla, Apo. Kailangan nating gisingin ang mga kalamnan mo bago mawala ang bisa ng gamot na itinurok ng halimaw na yon. Kailangan nating samantalahin ang adrenaline mo. Habang minamasahe ni Lola Rosa ang kanyang mga kamay, pilit na hinawakan ni Amara ang kulubot na daliri ng matanda. Hindi ito ang malakas na kapit ng isang bilyonarya, kundi ang nanghihinang pasasalamat ng isang taong muling binigyan ng pagkakataon. Isang tahimik na luha ang dumaloy sa gilid ng mata ni Amara, habang pinapanood ang pawisang mukha ni Lola Rosa na puno ng takot at pag-asa. Rosa! Nasaan na ang merienda ko? Ang bulyaw ni Sofia mula sa itaas ay tila isang kulog na bumasag sa sandaling iyon. Dito ka lang, Apo. Huwag kang gagawa ng ingay. Bulong ng matanda bago mabilis na tumayo at lumabas ng silid. Naiwan si Amara sa kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pandinig ay mas matalas pa sa dati. Mula sa air vent, naririnig niya ang sagutan ni Marco at Sofia sa itaas. Wala na tayong cash, Marco. Ang mga credit cards ko ay laging declined. Paano ko babayaran ang mga in-order kong bag? Sigaw ni Sofia. Tumigil ka na sa mga luho mo. Hindi ko ma-access ang main accounts ni Amara at may mas malaki tayong problema. Tumawag ang isang attorney Javier kanina. Tinatanong niya kung nasaan ang second copy ng last will ni Amara. Anong second copy? Akala ko ba nakuha na natin ang lahat sa opisina niya? Iyon din ang akala ko. Pero sabi ng matandang abogadong yun, may dokumentong hindi pa nailalabas na magbabago sa lahat ng hawak natin ngayon kapag napatunayang incapacitated na si Amara. Sino si Attorney Javier at ano ang nilalaman ng lihim na dokumentong yon na tila mas mahalaga pa sa mga biometric accounts ni Amara? Habang nakikinig si Amara, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang unan na hindi niya napansin kanina. Hindi lang ito ang rosaryo ni Lola Rosa. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na daliri, hinila niya ito. Isang maliit na susi na may nakaukit na letrang J. Sa itaas, narinig ni Amara ang yabag ni Marco na muling papalapit sa hagdanan ng basement. I'll check her again. Baka may itinago ang babaeng yan sa ilalim mismo ng higaan niya. Napahinto ang hininga ni Amara. Ang susi ay nasa kamay niya at ang kanyang katawan ay hindi pa kayang tumayo para itago ito. Ang dumi-dumi mo. Huwag mo akong hawakan ng malagkit mong kamay. Ang bulyaw ni Sofia ay tila isang matalas na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng mansyon, tumagos sa bawat sulok hanggang sa masukal na basement kung saan nakahiga si Amara. Rinig ni Amara ang kalansing ng isang baso na nabasag sa sahig, kasunod ang hiyaw ng takot
mula sa isang maliit na boses. Si Lucas iyon, ang kanyang anak. Bago pa man makaproseso ang utak ni Amara ang sakit na nararamdaman para sa kanyang anak, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Marco na papasok sa kanyang silid. Mabilis niyang isiniksik ang susi na may letrang J sa ilalim ng kanyang hita. Tinitiis ang talim nito na bumaon sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Alam kong may itinatago ka, Amara. Hindi pwedeng wala rito ang kopya ng dokumentong yon. Bulong ni Marco. Naramdaman ni Amara ang marahas na paghila ni Marco sa kanyang unan. Ang pag-alog sa kanyang higaan na tila naghahanap ng anumang lihim na nakatago. Sa bawat segundo, ang takot ni Amara na makita ang susi ay humahalo sa nag-aapoy na galit para sa nangyayari sa itaas. Marco, halika rito at disiplinahin mo ang anak mo. Tinapunan ako ng juice sa aking bagong dress. Sigaw muli ni Sofia. Sandali lang. Ganti ni Marco bago muling hinarap ang bangkay na asawa. Mapalad ka at wala ka sa itaas, Amara. Dahil kung nakikita mo kung paano kamuhian ng babaeng yon ang mga anak mo, baka mas piliin mo na lang na mamatay. Nang tuluyan nang lumabas si Marco at marinig ang tunog ng kandado, doon lamang nakahinga ng malalim si Amara. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Mula sa air vent, ang bawat tunog mula sa nursery ay tila isang buhay na impyerno. Sabi nang tumigil ka sa pag-iyak. Muling sigaw ni Sofia pagkatapos ay narinig ni Amara ang isang tunog na nagpaguho sa kanyang mundo. Ang tunog ng isang palad na mabilis at malakas na tumama sa murang balat. Isang malutong na sampal. Kasunod nito ang isang nakakabinging katahimikan bago sumabog ang isang masidhing hagulgol mula kay Lucas. Mama, Mami. Ang boses ng bata ay puno ng pighati. Isang pagtawag sa isang inang akala niya ay wala na. Anong mami? Patay na ang mami mo. Ako na ang mami niyo ngayon. Kaya sumunod kayo sa akin kung ayaw ninyong masaktan. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga kuko na kumakalmot sa lalamunan ni Amara. Nararamdaman niya ang init ng kanyang dugo na tila kumukulo. Ang kanyang mga daliri na dati ay hindi maigalaw. Ngayon ay mariing nakakapit sa gilid ng kanyang maruming kutsyon. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. Punong-puno ng pagnanais na bumangon at protektahan ang kanyang sanggol. Sa gitna ng kanyang matinding galit, isang imahe ang sumagi sa isipan ni Amara. Naalala niya noong unang beses niyang naramdaman ang sipa ng kambal sa loob ng kanyang sinapupunan. Nangako siya noon na hinding-hindi niya papayagang may manakit sa kanila. Ang pangakong yon ang naging tulay upang ang kanyang espiritu ay muling kumonekta sa kanyang katawan. Isang patak ng luha na hindi galing sa panghihina, kundi sa purong puot, ang gumulong mula sa kanyang mata. Tumigil ka na, Sofia. Bata lang yan. Narinig ni Amara ang boses ni Marco, ngunit walang otoridad, walang tunay na pagkalinga. Bata? Mga pabigat ang mga ito. Kung hindi lang kailangan ang mga ito para sa mana, matagal ko na silang ipinamigay. Naramdaman ni Amara ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Pilit niyang ibinukas ang kanyang bibig na tila tuyot na disyerto. Ang kanyang lalamunan ay mahapdi, tila may mga bubog na nakabara. Ngunit ang galit ng isang ina ay mas malakas pa sa anumang paralisasyon. Ang kawalan ng kakayahan ni Amara na tumakbo patungo sa kanyang anak ang naging mitya ng kanyang pinakamalaking pagbabago. Mula sa isang biktima, siya ay naging isang manunlaa. Pilit niyang iniipon ang hangin sa kanyang baga. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila pinuputol sa sakit habang pilit niyang binibigkas ang salitang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Sa gitna ng kadiliman ng basement, isang tunog na hindi galing sa makina ang umalingaw-ngaw. Isang garalgal, mahina, ngunit punong-puno ng lason na boses ang lumabas
Sa mga labi ni Amara, Panikapatay! Sa akin, Tondifia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig sa kisame na tila nakikita ang mukha ng kanyang kaaway. Sa unang pagkakataon, ang Reyna ay hindi lang gising. Siya ay handa ng sumingil. Ang bawat hininga ko ay isang hakbang patungo sa iyong huling hantungan, Sofia. Ang mga salitang iyon ay tila mga tuyot na dahon na nagkiskisan sa loob ng lalamunan ni Amara. Mahina, paos, ngunit puno ng bagsik na sapat na para yanigin ang pundasyon ng mansyong kinalalagyan niya. Sa gitna ng pusikit na kadiliman ng basement, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat. Tinititigan ng kisame kung saan naririnig niya ang mga yabag ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Bumukas ang pinto. Hindi ang marahas na pagbalibag ni Marco, kundi ang dahan-dahan at maingat na pagpihit ni Lola Rosa. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa mukha ni Amara at sa pagkakataong ito, hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata. Diyos ko, Amara! Ang pabulong na tili ni Lola Rosa ay punong-puno ng sindak at tuwa. Nabitawan ng matanda ang dalang bimpo nang makita niyang nakatitig sa kanya ang kanyang alaga. Gising ka! Gising ka na nga, apo! Lola! Ang boses ni Amara ay tila isang kalawangin na bakal na pinilit paikutin. Ang mga anak ko. Agad na lumuhod si Lola Rosa sa tabi ng higaan at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Amara. Ligtas sila, apo. Natutulog na sina Lucas at Luna. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang saktan silang muli ng babaeng yon. Sa ilalim ng malabong liwanag, dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang kamay, isang mabigat at masakit na proseso, at idinampi ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Lola Rosa. Isang tahimik na tipan ang nabuo sa pagitan ng bilyonaryang nawalan ng lahat at ng buem na nanatiling tapat. Tulungan mo ako, pagsusumamo ni Amara sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Anong kailangan kong gawin, Amara? Sabihin mo sa akin. Higbi ng matanda. Inabot ni Amara ang maliit na susi na may letrang J mula sa ilalim ng kanyang hita. Hanapin mo si Attorney Javier. Sabihin mo, ang Reyna ay hindi pa patay. Pero Amara, binabantayan ni Marco ang lahat ng tawag sa bahay na ito. Ang lahat ng sulat ay dumadaan sa kanya. Babala ni Lola Rosa. Sa ilalim ng tiles, sa dulo ng kwartong ito, hirap na wika ni Amara. May itim na kahon. Doon ang burner phone. Habang mabilis na hinahanap ni Lola Rosa ang itim na kahon, naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang pandama. Naririnig niya ang boses ni Marco sa itaas, parang baliw na kinakausap ang sarili. I swear, Sofia, amoy lavender dito sa hagdanan. Iyong paboritong amoy ni Amara. Sigaw ni Marco mula sa itaas. You're just stressed, Marco. Masyado kang paranoid. Patay na ang asawa mo, okay? Tanggapin mo na yon. Inis na sagot ni Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa balat ng kanyang asawa. Iyon ang simula. Gusto niyang maramdaman nila na kahit anino niya ay nagmamasid sa kanila. Nahanap ni Lola Rosa ang maliit na telepono. Nakuha ko na, Amara. Tatawagan ko si Attorney Javier bukas paglabas ko para bumili ng gatas ng mga bata. Salamat, Lola. At isa pa, tiningnan ni Amara ang itaas. Iwan mo ang pinto na bahagyang nakabukas. Pero baka makita ni Marco. Hayaan mo siyang makakita ng anino. Ang pag-asa ay nagsisimulang humalo sa puot ni Amara. Hindi na siya isang biktima na naghihintay na mabulok. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling pagbangon. Ang bawat kirot sa kanyang katawan ay nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay at ang bawat patak ng luha
ay nagiging petrolyo sa kanyang planong paghihiganti. Kinabukasan, habang nasa sala si Marco at nagkakape, bigla siyang napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa dulo ng pasilyo patungo sa basement. Ang mabigat na pintong bakal na palagi niyang sinisiguradong nakakandado ay bahagyang nakabukas at mula sa loob, isang pamilyar at malambing na himig ang narinig niya. Isang oyayi na palaging kinakanta ni Amara sa kanilang mga anak. Amara? Pabulong na tawag ni Marco. Ang kanyang baso ay nahulog at nabasag sa sahig. Kumakalat ang mainit na kape na tila itim na dugo sa kanyang paanan. Hindi maaari. Patay ka na, Amara. Patay ka na. Ang boses ni Marco ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang sumasabog na bula ng takot sa loob ng tahimik na basement. Nararamdaman ni Amara ang bugso ng hangin mula sa pintong iniwan niyang bahagyang nakabukas. Nakapikit siya. Ang kanyang paghinga ay ginawa niyang mabagal at mababaw. Ang sining ng pagpapanggap na matagal na niyang pinag-aralan sa loob ng madilim na silid na ito. Naririnig niya ang mga yabag ni Marco, pasuray-suray, tila isang lasing na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng isang panaginip. Ang bawat hakbang nito sa malamig na semento ay tila isang mabigat na pintig sa sentido ni Amara. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang asawa sa tabi ng higaan, ang amoy ng kape na tumapon sa pulo nito, at ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang takot na daga. Guni-guni ko lang yon. Siguro ay dahil sa pagod. Bulong ni Marco sa sarili. Naramdaman ni Amara ang malamig na daliri ni Marco na humawak sa kanyang leeg. Hinahanap ang kanyang pulso. Sa sandaling iyon, ang buong pagkatao ni Amara ay sumigaw ng pagkadiri, ngunit pinanatili niyang matigas ang kanyang kalamnan. Nang sa wakas ay marinig niya ang paglabas ni Marco at ang marahas na pagbalandra ng pinto. Doon lamang dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng kanyang paghihiganti. Ilang oras ang lumipas, bumalik si Lola Rosa. Hingal na hingal ang matanda, ang kanyang mukha ay namumula sa init ng araw sa labas. Mabilis siyang lumapit kay Amara at may inililabas na isang maliit na kapirasong papel mula sa loob ng kanyang medyas. Nakausap ko siya, Amara, bulong ni Lola Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at tuwa. Si Attorney Javier. Halos mahulog siya sa kanyang upuan nang sabihin kong buhay ka. Sabi niya, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Ito ang letter of intent na magpapatunay na ikaw ay may malay at nasa tamang pag-iisip. Sinubukan ni Amara na abutin ang bulpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang bawat daliri ay tila may nakataling mabigat na tingga. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging nagawa niya ay ang gumuhit ng isang linyang pasuray-suray sa papel. Ngunit hindi siya sumuko. Naalala niya ang mukha ni Luna na umiiyak sa ilalim ng kamay ni Sofia. Sa isang matinding pagsisikap, naisulat niya ang kanyang inisyal. Isang maliit na marka. Ngunit ito ang mitya na susunog sa kaharian ni Marco. Salamat, Lola. Ibigay mo ito sa kanya. Hirap na wika ni Amara. Sabihin mo, huwag muna siyang kikilos. Hintayin ang anibersaryo. Pero Amara, lalong nagiging malupit si Sofia sa itaas. Kanina lang, nakita kong pinalabas niya ang mga bata sa garden kahit na umuulan. Gusto niyang magkasakit sila para hindi na sila makaabala sa kanyang mga party. Hikbi ni Lola Rosa. Ang balitang yon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Amara. Ang kanyang mga anak pinapaulanan, ang kanyang galit ay naging lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay maparalisa, itinukod ni Amara ang kanyang mga siko sa kama. Ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa sakit, tila binibiyak ang kanyang mga buto. Pilit niyang ibinangon ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang kanyang ulo ay uminog na tila nasa gitna ng isang bagyo.
Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa maramdaman niya ang kanyang mga paa na sumayad sa malamig na sahig ng basement. Ang hapdi ng semento sa kanyang talampakan ay tila isang kuryenteng nagpagising sa kanyang diwa. Hindi na siya isang pasyente, hindi na siya isang biktima. Ang bawat panginginig ng kanyang tuhod ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang korona. Ang sakit ay naging kaibigan at ang paghihiganti ay naging hininga. Amara, Diyos ko, tumatayo ka. Gulat na wika ni Lola Rosa habang inaalalayan ang kanyang alaga. Kailangan ko maglakad, Lola. Determinadong sabi ni Amara. Para sa mga anak ko, kahit gapangin ko ang impyernong ito. Habang nagsasanay maglakad si Amara sa loob ng madilim na silid, biglang bumukas ang intercom sa pader. Isang bagay na hindi kailanman ginagamit ni Marco maliban kung may emergency. Mula sa speaker, narinig ang boses ni Sofia, ngunit hindi ito puno ng galit. Puno ito ng malisya at isang nakakapangilabot na katuwaan. Marco, darling, may nakita ako sa CCTV footage ng basement kaninang umaga. Akala ko ba ay comatose ang asawa mo? Bakit tila gumalaw ang kanyang mga mata habang tinitingnan mo ang kanyang pulso? Halika rito, tingnan natin itong mabuti. Napatigil si Amara. Ang kanyang mga paa ay nakadikit sa sahig at ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Malalaman na ba nila ang katotohanan bago pa man siya makapagsimula? Tingnan mong mabuti, Marco. Iyong pilik mata niya gumalaw. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa pintuan ng basement bago pa man ito tuluyang bumukas. Sa loob ng silid, ang hangin ay tila naging malapot sa kaba. Si Amara, na ilang segundo pa lang ang nakakalipas ay nakatayo sa sarili niyang mga paa, ay dahan-dahang napaupo, pabalik sa matigas na kama. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo na tila mga butil ng takot. Mabilis siyang inalalayan ni Lola Rosa. Sa isang iglap, naibalik ang kumot sa kanyang katawan at naayos ang kanyang mga kamay sa dating posisyon, malamig, tuwid, at walang buhay. Huwag kang hihinga ng malalim, apo. Pabulong na bilin ng matanda. Bago mabilis na tumayo sa sulok, hawak ang isang basahan na tila ba naglilinis lang siya ng alikabok. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco na hawak ang isang tablet. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Kasunod niya si Sofia na halos mangisay sa inis. Itinuturo ang screen ng monitor. Sinasabi ko sa'yo, may mali. Sa anggulong ito, nakita kong tila umangat ang balikat niya. Bulyaw ni Sofia habang lumalapit sa higaan ni Amara. Hinawakan ni Sofia ang panga ni Amara at maras itong iniharap sa kanya. Gising ka ba, Amara? Sumagot ka. Alam kong nagpapatay-patayan ka lang. Sa loob ng kanyang isipan, gusto nang idilat ni Amara ang kanyang mga mata at dagsain ng saksak ng galit ang babaeng humahawak sa kanya. Nararamdaman niya ang mabahong hininga ni Sofia at ang diin ng mga kuko nito sa kanyang balat. Ngunit nanatili siyang estatwa. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga. Ginagawa itong mababaw at mekanikal. Sofia, tumigil ka na. Look at her. Inis na sabi ni Marco habang tinitingnan ng monitor at ang asawang nakahiga. Ang footage ay malabo dahil sa low light. Ang nakita mo ay baka anino lang ng daga o paggalaw ng hangin mula sa vent. She is medically brain dead, Sofia. Huwag mo nang dagdagan ng stress ko. Hindi. Iba ang pakiramdam ko, Marco. Simula nang dumating ang lanta at puting rosas na yon sa pinto, pakiramdam ko ay minamasid tayo ng babaeng ito. Golden moment. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na insekto ang gumapang sa pisngi ni Amara. Malapit sa kanyang mata. Alam ni Sofia na kung buhay ang malay ni Amara, kukurap ito.
Pinanood ni Sofia ang insekto ng may mali siya. Ngunit si Amara, sa tindi ng kanyang determinasyon at pagmamahal sa kanyang mga anak, ay hindi gumalaw. Hinayaan niyang kagatin siya ng insekto hanggang sa dumaloy ang isang maliit na patak ng dugo. Ang sakit ay naging anunsyo ng kanyang tagumpay, ang pagiging mas matibay kaysa sa kanyang kaaway. Wala. Kahit langga may hindi niya nararamdaman, sabi ni Marco habang hinahila si Sofia palabas. Tara na. Kailangan nating maghanda para sa press conference bukas tungkol sa merger. Doon natin kailangan ng focus mo, hindi sa multo. Nang muling makandado ang pinto, doon lamang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Amara. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa pinaghalong sakit at galit. Apo, ang pisngi mo, mangyak-ngyak na wika ni Lola Rosa habang pinupunasan ang dugo. Hayaan mo na, Lola. Garalgal na wika ni Amara. Ang sugat na ito ay maliit kumpara sa gagawin ko sa kanila. Pero tama si Sofia. Ang mga puting rosas, hindi sa akin galing yon. Kung hindi si Amara ang nagpadala ng mga lanta at puting rosas na nagpaparanoya kay Sofia, sino ang ibang tao sa labas na nakakaalam ng sikreto sa loob ng mansyon? At bakit tila tinutulungan sila nito sa pananakot sa mga taksil? Ang takot na halos mabuking ay napalitan ng isang mapanganib na katuwaan. Napagtanto ni Amira na ang pinakamabisang sandata niya ngayon ay hindi ang kanyang pera, kundi ang konsensya ng kanyang mga kaaway. Ang kanilang takot, ang magiging rehas na kukulong sa kanila bago pa man sila makarating sa bilangguan. Kinabukasan, habang nasa harap ng mga kamera si Marco para sa press conference, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya sa gitna ng live broadcast. Iniabot nito ang isang itim na sobre na may selyo ng St. Jude Medical Group. Sa loob ng sobre ay walang sulat, kundi isang litrato. Isang litrato ni Amara na nakadilat ang mga mata at nakatingin ng diretso sa lente, habang ang petsang nakasulat sa likod ay ang petsa ngayong araw. Hawak ni Marco ang piraso ng papel na tila ba hawak niya ang sarili niyang hatol sa bitay. Sa gitna ng nagkikislap ang ilaw ng mga kamera ng media at sa ingay ng mga mamamahayag na nag-aagawan sa kanyang atensyon, ang kanyang mga kamay ay hindi matigil sa panginginig. Ang larawan ni Amara, dilat ang mga mata, malamig ang titig, at may hawak na diaryong may petsa ngayong araw, ay tila isang multong sumasakal sa kanyang leeg sa harap ng buong bansa. Hindi niya magawang huminga ng maayos. Ang bawat tanong ng mga reporter ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig, habang ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa mukha ng asawang idineklara niyang patay. Mabilis na tinapos ni Marco ang press conference at patakbong bumalik sa mansyon. Halos mabuwal ang mga dekorasyong florera sa pasilyo sa lakas ng pagtulak niya sa pinto ng kanilang silid, kung saan abala si Sofia sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kwintas sa harap ng malaking salamin. Sofia! Look at this! Isinalpak ni Marco ang larawan sa harap ng mukha ni Sofia. Ang kanyang boses ay basag, puno ng takot na pilit niyang itinago sa publiko. Sinong kumuha nito? Paano ito nangyari? Napatitig si Sofia sa larawan at sa isang sandali, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pinalitan ng isang matinding takot na mabilis din niyang binalot ng galit. Saan mo nakuha yan, Marco? Impossible. She is down there, hindi ba? Baka naman edited lang ito. You know how technology works nowadays. Sinisiraan lang tayo ng mga kalaban natin sa board. Hindi mo naiintindihan, Sofia. Ang diaryong hawak niya sa larawan ay ang edisyon na ngayong umaga. Ibig sabihin, may nakapasok sa basement ng hindi natin nalalaman. May nagmamasid sa atin. Hinawakan ni Marco ang kanyang ulo, tila mababaliw sa isiping ang kanyang perpektong plano ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Manahimik ka nga, Marco. Huwag kang magpadala sa takot. Hiyaw ni Sofia habang marahas niyang inilalagay ang kanyang mga alahas sa kahon. The 10th anniversary gala of Amara Medical Group
is in 3 days. Doon natin formal na iaanunsyo ang kasal natin at ang tuluyang paglipat ng mga shares sa pangalan mo. We cannot let a stupid picture ruin everything we fought for. Habang ang dalawang taksil ay nag-aaway sa itaas, sa ilalim ng kanilang mga paa, sa madilim at malamig na basement, isang ganap na kakaibang tagpo ang nagaganap. Nakatayo si Amara. Hindi na siya nakasandal sa pader, hindi na kailangan ng alalay ng mga kamay ni Lola Rosa. Ang kanyang mga paa, na dating parang walang buhay na troso, ngayon ay matatag na nakatapak sa malamig na semento. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kirot. Tila ba may mga pako na bumabaon sa kanyang mga kalamnan. Ngunit ang bawat sakit ay tinatanggap niya ng may malamig na ngiti. Ang sakit ay nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay at ang buhay ay nangangahulugang may pagkakataon siyang maghiganti. Apo, dahan-dahan lang. Pabulong na pakiusap ni Lola Rosa habang ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha ng katuwaan at kaba. Kaya ko, Lola, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi nagaralgal. Mayroon na itong pamilyar na awtoridad ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kirot na ito ay walang-wala kumpara sa bawat sampal na tinanggap ng aking mga anak mula sa babaeng yon. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Lola Rosa ang isang maliit na computer tablet na lihim na ipinuslit ni Attorney Javier sa pamamagitan ng mga lalagyan ng gatas ng mga bata. Umupo si Amara sa gilid ng higaan at mabilis na nanaliksik ang kanyang mga daliri sa screen. Siya ang utak sa likod ng buong sistema ng St. Jude Medical Group. Alam niya ang bawat lagusan ng kanilang server, ang bawat password na hindi kailanman nalaman ni Marco. Sa loob ng ilang minuto, matagumpay niyang pinasok ang main database ng kaganapan para sa gabi ng gala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang listahan ng mga bisita at ang pagkakaayos ng programa. Ihahanda ko ang isang palabas na hindi ninyo malilimutan, Marco. Sofia, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang paghahanda, kinuha ni Lola Rosa ang isang maliit, gusot na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Amara. Ito ay isang drawing ng dalawang maliliit na bata na may hawak na pulang puso, gawa sa Crayola. Gawa ni na Lucas at Luna, apo. Itinago ko ito bago ako bumaba rito. Palagi nilang tinatanong kung nasaan ang kanilang mami. Nang makita ang drawing, ang matatag na pader sa puso ni Amara ay tila gumuho. Dahan-dahan niyang inilapit ang papel sa kanyang mga labi. Ipinikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang amoy ng Crayola na tila ba iyon ang yakap ng kanyang mga anak. Isang tahimik na luha ang pumatak sa papel, isang sagradong pangako ng isang ina na hinding-hindi na muling magpapalupig sa kahit na kanino. Dumating ang araw ng engrandeng gala. Ang buong mansyon ay puno ng ingay ng mga stylist, taga-ayos ng buhok, at mga tauhan ng seguridad na inupahan ni Marco para sa gabi ng pagtitipon. Abala si Sofia sa pagsusuot ng kanyang milyon-milyong halagang gown. Ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Ang bawat tunog ng hanging dumadaan sa bintana ay tila babulong ni Amara na nagpapataas ng kanyang balahibo. Tiningnan ni Sofia ang monitor ng seguridad sa kanyang silid. Ang screen na nagpapakita ng basement ay biglang nagkaroon ng malabong linya. Tila may sira ang signal. Hindi niya makita kung may tao sa higaan. Wisit na kamera ito. Inis na wika ni Sofia, ang kanyang takot at paranoia ay umabot na sa puntong hindi na niya kayang tiisin. Kailangan kong makasiguro, hindi ako papayag na masira ang gabi ko. Lihim na umalis si Sofia sa kanyang mga stylist at bumaba patungo sa madilim na pasilyo ng basement. Hawak niya ang susi ng bakal na pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba may nagbabadyang panganib sa bawat hakbang niya. Ang mabigat na tunog ng pagpihit ng metal na trangka ay narinig sa tahimik na pasilyo habang dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Pumasok siya sa silid,
na tanging ang mahinang liwanag mula sa pasilyo ang nagbibigay ng anyo. Huminto siya sa tapat ng higaan ni Amara. Amara, huwag mo akong takutin. Dahil kung gising ka, sisiguraduhin kong ngayon na ang huling gabi ng hininga mo. Galit na bulong ni Sofia habang marahas niyang hinila ang makapal na kumot na nakatakip sa higaan. Nabitawan ni Sofia ang kanyang mamahaling bag sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na tumakip sa kanyang sariling bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Ang higaan ay walang laman. Walang Amara na nakahiga. Tanging ang lumang rosaryo na gawa sa kahoy ang nakalatag sa ibabaw ng malinis at malamig na unan. Wala na siya. Marco, wala na siya sa higaan. Ang sigaw ni Sofia ay tila isang matalas na pako na bumaon sa katahimikan ng madilim na basement. Ang kanyang boses ay nanginginig sa purong sindak, habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapigil sa paghila sa bakanting kumot na tila ba doon niya mahahanap ang nawawalang asawa ni Marco. Sa itaas, ang mansyon ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang masayang ugong ng mga trabahador na nag-aayos para sa gabi ng pagdiriwang. Ngunit sa ibaba, ang hangin ay tila naging kasing lamig ng isang sementeryo. Mabilis na bumaba si Marco. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader. Halos matumba siya sa huling baitang ng hagdanan bago niya narating ang silid. Nang makita ang bakanting higaan, ang tanging natira roon ay ang lumang rosaryo na gawa sa kahoy. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat sentimetro ng silid na yon ay tila nanunuya sa kanya. Ang kadilimang dati niyang pinagtaguan ng kanyang kasalanan ay ngayon ang siyang lumalamon sa kanyang katinuan. Paano? Paano siya makakaalis nang hindi nakikita ng mga guwardya? Iyaw ni Marco. Ang kanyang boses ay basag, puno ng desperasyon na hindi na niya kayang itago. Ang mga kamera, ang mga lock, lahat ay siniguro ko. Don't ask me, Marco. Hanapin mo siya. Find that woman before she ruins everything. Pagalit na utos ni Sofia, ngunit sa likod ng kanyang matapang na salita ay ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa bawat sulok ng basement, sa bawat anino na likha ng mahinang bumbilya, tila nakikita niya ang titig ni Amara na puno ng puot. Habang ang dalawang taksil ay nalulunod sa sarili nilang paranoia, sa isang malayong suite ng tanyag na St. Jude International Hotel, isang ganap na kakaibang tanawin ang nagaganap. Nakatayo si Amara sa harap ng isang malaking salamin. Ang kanyang katawan ay payat. Bakas pa ang pagod ng 2 taong pagkakakulong, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong gamot o pagpapahirap. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog na gawa sa seda, habang dahan-dahan niyang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay may kasamang sakit, ngunit bawat kirot ay tila isang medalyang ipinapaalala sa kanya na siya ay nagtagumpay. Apo, nandito na sila. Ang boses ni Lola Rosa ay puno ng katuwaan mula sa pintuan. Napatigil ang puso ni Amara nang pumasok ang 2 maliliit na bata sa silid, bit-bit ni Attorney Javier at ng isang mapagkakatiwalaang yaya, sina Lucas at Luna, ang kanyang mga anak. Ang dahilan kung bakit siya bumangon mula sa hukay. Sa unang pagkakataon, mula nang mailabas niya ang mga ito sa kanyang sinapupunan, naramdaman ni Amara ang init ng balat ng kanyang mga anak. Lumuhod siya sa sahig, hindi alintana ang sakit ng kanyang mga tuhod at binuksan ang kanyang mga bisig. Nang maramdaman niya ang maliliit na kamay na yumayakap sa kanyang leeg at ang amoy ng baby powder na humalo sa kanyang mga luha, ang lahat ng galit at puot ni Amara ay tila panandaliang nahugasan ng purong pagmamahal. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang mahigpit na yakap na tila ba ayaw na niyang bitawan ang mga ito kailanman. Mommy, is that you? Pabulong na tanong ni Lucas. Ang kanyang maliliit na daliri ay humahawak sa pisngi ni Amara.
Yes, my loves. Mommy is here. At hinding-hindi na muling aalis si Mommy. Sagot ni Amara sa gitna ng kanyang mga higbi. Pinalipas ni Amara ang hapon sa piling ng kanyang mga anak. Pinupuno ang 2 taong pangungulila. Ngunit sa bawat tawa ni na Lucas at Luna, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Ang mga batang ito ay hindi dapat lumaki sa ilalim ng anino ng mga halimaw na tulad ni na Marco at Sofia. Attorney, handa na ba ang lahat? Tanong ni Amara nang makatulog na ang mga bata sa kabilang silid. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging malamig at matatag. Handa na, Amara. Ang lahat ng media outlets ay inimbitahan para sa live coverage ng gala. Ang video evidence ng pagkakakulong mo sa basement ay na-upload na sa isang secure cloud server na mag-aaktiba sa oras na pumasok ka sa ballroom. Ang tanging kailangan mo na lang ay ang magpakita. Sagot ni Attorney Javier na may halong paghanga sa katatagan ng kanyang kliyente. Dumating ang gabi ng gala. Ang ballroom ng hotel ay puno ng kislap ng mga diamante at ang ingay ng mga sikat na personalidad mula sa mundo ng negosyo at politika. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Marco at Sofia, suot ang kanilang pinakamamahaling kasuotan. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng mga pekeng ngiti. Sinasabi ng kanilang mga mata ang katotohanan. Hindi sila mapakali. Ang bawat pagbukas ng pinto ng ballroom ay tila isang banta sa kanilang buhay. Ladies and gentlemen, panimula ni Marco sa mikropono. Ang kanyang boses ay medyo garalgal. Tonight, we celebrate the 10th anniversary of Amara Medical Group. In memory of my late wife, Amara, I am announcing. Ang kaba ni Marco ay umabot sa sukdulan. Alam niyang nagsisinungaling siya sa buong mundo. At sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Si Sofia naman ay panay ang tingin sa kanyang paligid. Hinahanap ang anino ng kanyang pinsan sa gitna ng maraming tao. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tanging ang mabilis na paghinga ng mga tao ang naririnig. Sa gitna ng kadiliman, isang malaking screen sa likod ni Marco ang biglang bumukas. Ngunit hindi ito ang promotional video ng kumpanya. Ito ay isang madilim, marumi, at masikip na silid. Doon, nakita ng lahat ang isang babaeng nakahiga sa isang manipis na kutsyon, nakakabit sa mga lumang makina, habang ang boses ni Marco at Sofia ay naririnig na pinag-uusapan ng kanyang kamatayan at ang paghahati ng kanyang yaman. What is this? Stop the video! Sigaw ni Marco. Ngunit ang mga technician ay hindi siya magawang sundin. Ang buong sistema ng hotel ay nasa ilalim na ng kontrol ni Amara. Sa gitna ng gulat at bulong-bulungan ng mga bisita, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang spotlight ang tumama sa isang figura na nakatayo roon. Hindi ito isang multo. Hindi ito isang bangkay. Ito ay si Amaira. Nakasuot ng isang nagniningning na pulang gown na tila bagawa sa mga buhay na apoy. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Ang kanyang titig ay nakapako kay Marco na tila ba isang reyna na handa ng humatol sa kanyang taksil na lingkod. Natapos na ang inyong dula, Marco. Ang tunay na may-ari ng imperyong ito ay narito na. Ang boses ni Amara ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at nakakapangilabot. Habang papalapit si Amara sa entablado, nakita ng lahat ang takot sa mukha ni Marco, ngunit may isang bagay na mas nakakabahala. Isang hindi kilalang lalaki na nakauniforme ng hotel security ang mabilis na lumalapit sa likuran ni Amara. May hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sino ang lalaking ito? At huli na ba ang lahat para sa pagbabalik ng reyna? Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet na ito ay tila mga pako na bumaon sa inyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Amara ay hindi sumigaw, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng ballroom, sapat na para patahimikin ang bulungan ng 500 panauhin. Ang kanyang presensya
ay tila isang malamig na hangin na biglang dumaan sa gitna ng mainit na gabi. Nakatitig siya ng diretso kay Marco, na ngayon ay nakatayo sa entablado, tila isang rebulto ng asin na unti-unting natutunaw sa ilalim ng matitinding ilaw. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Amara ang mabilis na paglapit ng isang lalaking nakauniforme ng security. Nakikita niya ang kislap ng isang matalim na bagay sa kamay nito. Isang huling desperadong hakbang ni Marco upang patahimikin siya ng tuluyan. Ngunit bago pa man makalapit ang salarin, isang pangkat ng mga tunay na alagad ng batas na pinamumunuan ni Attorney Javier ang mabilis na humarang. Walang kaguluhan, walang putok ng baril, tila isang maingat na sayaw ang pagdakip sa lalaki na mabilis na nailabas sa ballroom habang ang lahat ng mata ay nanatiling nakapako sa reynang nagbabalik. Amara, darling, it's a miracle. Ang boses ni Marco ay nanginginig, isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang maskara ng pagiging mapagmahal na asawa. Akala ng lahat ay pumanaw ka na. This is overwhelming. Naglakad si Amara paakyat sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa kahoy na sahig ay tila ba tinitimbang ang bawat kasalanan ni Marco. Huminto siya sa tapat ng kanyang asawa. Sa malapit, si Sofia ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang mamahaling gown hanggang sa magusot ito po. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng purong puot at pangamba. Isang himala, Marco. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Ang himala ay ang katotohanang nakayanan ko ang 2 taon sa ilalim ng mansyong yon, habang pinapanood ninyong dalawa ang bawat sentimo ng aking pinaghirapan. Ang himala ay ang bawat gabi na narinig ko ang iyak ng aking mga anak habang nilulustay ninyo ang kanilang kinabukasan. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang kami. Sigaw ni Sofia, ang kanyang pagiging sopistikada ay biglang naglaho, pinalitan ng isang palengkera at desperadong tono. Inalagaan ka namin. Ginastos namin ang lahat para sa medical bills mo. Tumingin si Amara sa malaking screen sa likuran nila. Ang video ay patuloy na nagpe-play. Isang close-up ng mukha ni Sofia habang tinatampal ang munting pisngi ni Lucas sa nursery. Isang kolektibong singhap ng galit ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga babaeng nasa ballroom, na karamihan ay mga ina rin, ay nagsimulang magbulungan ng mga salitang puno ng pagkamuhi para kay Sofia. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang waiter na matagal nang naninilbihan sa pamilya Washington ang lumapit sa entablado. Hindi siya natakot sa mga bodyguard. May dala siyang isang baso ng tubig at iniabot ito kay Amara nang may paggalang at luha sa mga mata. Welcome back, Ma'am Amara. Hinihintay po namin ang araw na ito. Bulong ng matanda. Ang simpleng kilos na ito ay nagpakita sa lahat kung sino ang tunay na minamahal at kung sino ang kinatatakutan. Attorney, tawag ni Amara habang nananatiling nakatitig sa nanginginig na si Marco. Pakibasa ang dokumentong dinala mo. Inilabas ni Attorney Javier ang isang folder. Ayon sa forensic audit at sa mga testimonya ng mga staff ng St. Jude Medical Group, si Ginoong Marco Washington at binibining Sofia Garcia ay napatunayang nagkasabuatan sa falsification of public documents, illegal detention, at child abuse. Simula sa gabing ito, ang lahat ng kapangyarihan ni Marco Washington sa kumpanya ay binabawi at ang kanyang mga bank accounts ay naka-freeze na sa ilalim ng utos ng korte. Naramdaman ni Marco ang paghina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig ng entablado. Ang kanyang pangarap na maging harem imperyo ay naglaho na parang usok. Si Sofia naman ay nagpupumiglas habang nilalapitan ng mga babaeng pulis. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Amara, pinsan mo ako. Utang mo sa akin ang lahat. Hiyaw ni Sofia habang hinihila siya palayo. Tinitigan ni Amara si Sofia. Wala siyang naramdamang kasiyahan sa pagbagsak nito.
Tanging isang malalim na pagkapagod at habag sa sarili niyang kadugo na nagawang maging ahas. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin. Isang malalim na sugat na baka hindi na tuluyang maghilom, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unti nang gumagaan. Wala akong utang sa iyo, Sofia. Ang tanging utang na mayroon ay ang katarungan para sa aking mga anak. Malamig na wika ni Amara. Lumingon si Amara sa mga bisita. Ang gabi nating ito ay hindi tungkol sa trahedya. Ito ay tungkol sa muling pagsilang ng St. Jude Medical Group sa ilalim ng katotohanan. Habang inilalabas na sina Marco at Sofia sa ballroom, isang pamilyar na tunog ng telepono ang narinig ni Amara sa kanyang clutch bag. Ito ay ang burner phone na ibinigay sa kanya ni Lola Rosa. Isang unknown number ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng isang lalaki. Malalim, malamig, at tila nanggagaling sa nakaraan ang nagsalita. Tapos na ang unang bahagi ng pagbabayad nila, Amara. Ngunit huwag mong isiping tapos na ang lahat. May isang lihim pa si Marco na hindi mo alam tungkol sa gabi ng iyong aksidente. Nabitawan ni Amara ang kanyang bag. Ang gabi ng kanyang aksidente? Akala niya ay komplikasyon sa panganganak ang nangyari. Sino ang lalaking ito? At ano ang tunay na dahilan kung bakit siya muntik nang mamatay? Hindi pa tapos ang laban, Amara. Ang akala mong komplikasyon sa panganganak ay isang binalak na pagpaslang. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan na dumaan sa batok ni Amara. Sa gitna ng nagniningning na ballroom, sa ilalim ng mga engrandeng chandelier at sa harap ng mga taong bumabati sa kanyang muling pagkabuhay, nakaramdam si Amara ng isang matinding panginginig. Ang hawak niyang burner phone ay tila naging kasing bigat ng isang bloke ng semento. Sino ang lalaking ito? At anong ibig niyang sabihin na binalak ang kanyang muntik na kamatayan? Amara, are you okay? You look pale. Ang pag-aalala sa boses ni Attorney Javier ay tila nanggagaling sa malayo. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang telepono at pilit na ngumiti, kahit na ang kanyang mga labi ay tuyot na, tila disyerto. I'm fine, Javier. Pagod lang ito. Kailangan ko nang makita ang mga bata. Sa loob ng sasakyan patungo sa hotel, ang katahimikan ay binalot ng tunog ng gulong na humahalik sa aspalto at ang mahinang paghinga ni Lola Rosa sa kanyang tabi. Nakatingin si Amara sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabong guhit dahil sa bilis ng takbo. Ang bawat salita ng misteryosong tumawag ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Noon, ang akala niya ay sadyang mahina lang ang kanyang katawan, kaya siya na-comatose. Ngunit kung may katotohanan ang sinabi ng lalaki, ibig sabihin ay mas malalim pa ang sugat ng pagtataksil kaysa sa iniisip niya. Nang makarating sa hotel suite, ang pighati sa kanyang puso ay panandaliang napawi nang makita ang kanyang mga anak. Sina Lucas at Luna ay mahimbing na natutulog. Ang kanilang maliliit na dibdib ay sabay na tumataas at bumababa sa bawat hininga. Naupo si Amara sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Luna. Ang bawat hibla ng buhok ng kanyang anak ay tila isang koneksyon sa kanyang kaluluwa. Yumuko siya at hinalikan ng noo ng mga bata. Dinaramdam ang amoy ng gatas at pag-asa. Sa sandaling iyon, ang reynang katatapos lang magpabagsak ng isang imperyo ay naging isang payak na ina lamang. Marupok, mapagmahal, at handang mamatay para sa kanyang mga supling. Inilabas niya ang drawing na ibinigay ni Lola Rosa at inilagay ito sa ilalim ng kanyang unan. Tila ba ito ang kanyang agimat laban sa anumang dilim? Apo, kailangan mong magpahinga, bulong ni Lola Rosa habang iniaabot ang isang baso ng mainit na gatas. Ang iyong katawan ay hindi pa lubusang magaling. Lola, tawag ni Amara. Ang kanyang titig ay nananatiling nakapako sa mga bata. Noong gabing isinilang ko sila, may napansin ka ba na kakaiba sa mga nurse o doktor
na pumasok sa kwarto ko. Napatigil si Lola Rosa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang alam ko lang, Apo, ay mabilis kang dinala ni Marco sa operating room. Pinagbawalan kaming pumasok. Pero may isang nurse, si Nurse Elena. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na siya muling nakita sa ospital. Sabi ni Marco ay nag-resign daw ito dahil sa pamilya. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso ng puzzle sa isipan ni Amara. Isang nurse na biglang naglaho. Isang asawang nagmamadaling ilayo. Ang lahat ng saksi. Kinabukasan, habang nasa presinto, tila isang basang sisiw si Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa kabilang selda, si Sofia ay patuloy na sumisigaw. Isinusumpa ang lahat, tumatangging tanggapin na ang kanyang karangyaan ay nauwi sa rehas na bakal. Marco, sabihin mo ang totoo. Malamig na wika ni Amara habang nakatayo sa harap ng selda nito. Hindi lang pera ang gusto nyo. Gusto nyo akong mamatay sa gabing iyon, hindi ba? Amara, please. Patawarin mo ako. Naudyukan lang ako ni Sofia. Pagmamakaawa ni Marco, lumuhod siya sa malamig na sahig at pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Amara sa pagitan ng mga rehas. Pero sumumpa ako. Wala akong kinalaman sa naging komplikasyon mo. Gusto lang naming makuha ang shares mo. Tiningnan ni Amara ang kanyang asawa ng may matinding pagkapuot. Ang lalaking ito, na minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, ay isang hamak na duwag na hindi kayang panindigan ang sariling kasalanan. Ang sakit na nararamdaman ni Amara ay hindi nagaling sa pag-ibig, kundi sa pagkadismaya sa sarili niyang pagpili. Ang bawat luha na pilit niyang pinipigilan ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang lalamunan. Ngunit sa likod ng hapdi, naroon ang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Bumalik si Amara sa hotel at hinarap si Attorney Javier. Hanapin mo si Nurse Elena. Saan man siya naroroon, kahit sa kabilang dako ng mundo, dalhin mo siya sa akin. May nahanap na kami, Amara. Sagot ni Javier habang inilalatag ang isang luma at kupas na medical record. Ang dosage ng anesthesia na ibinigay sa iyo noong gabing iyon ay 3 beses na mas mataas kaysa sa nararapat. Hindi ito aksidente. Ito ay binalak na pagpapatigil ng iyong puso. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amara. Ibig sabihin, ang kanyang mga anak ay muntik nang lumaking walang ina dahil sa isang ineksyon. Habang sinusuri ni Amara ang records, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa parehong unknown number. Sa pagkakataong ito, isa itong address, isang lumang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Kasama ng address ay ang mga salitang, "Nandito ang nurse na hinahanap mo. Pero bilisan mo, dahil tila may iba pang nagnanais na patahimikin siya bago mo pa makuha ang kanyang testimonya." Mabilis na tumayo si Amara, hindi inaalala ang panghihina ng kanyang katawan. Sino ang taong ito na nagbibigay sa kanya ng impormasyon? At sino ang mas makapangyarihang kalaban na nagtatago sa likod ni Marco at Sofia? Buhay ka pa? Dapat ay matagal ka nang nabulok sa ilalim ng lupa, Amara. Ang boses na yon, bagamat nanginginig sa takot, ay tila isang sumabog na bomba sa loob ng madilim at abandonadong bodega. Doon, sa gitna ng naglalakihang mga kahon na nababalot ng agiw at sa amoy ng kalawang na humahalo sa malamig na simoy ng gabi, nakita ni Amara ang babaeng naging mitya ng kanyang 2 taong impyerno. Si Nurse Elena. Nakatayo si Amara. Pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang mga binti, kahit na ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa pagod. Ang kanyang marangyang gown na suot mula sa gala ay tila isang malupit na kabalintunaan sa maruming paligid. Narito siya, ang reyna ng isang imperyo, nakikipagharap sa isang anino ng nakaraan sa isang lugar na kinalimutan na ng mundo. Bakit, Elena?
Ang boses ni Amara ay mahina, ngunit bawat pantig ay may bigat ng 1,000 luha. Binigyan kita ng trabaho. Pinagkatiwalaan kita sa pinakasagradong sandali ng buhay ko, ang pagsilang ng aking mga anak. Bakit mo hinayaang iturok ang lason na yon sa aking mga ugat? Napahagulgol si Elena. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Patawad, Mama Mara. Wala akong pamilya. Kailangan ko ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Si Ginoong Marco, pinantaas niya ang sahod ko. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Sabi niya, hindi ka naman mamamatay. Matutulog ka lang daw ng matagal. Naramdaman ni Amara ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito galing sa gamot, kundi sa katotohanang ang kanyang buhay ay naging isang negosyo lamang para sa mga taong pinahalagahan niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat segundong ninakaw sa kanya bilang isang ina. Hindi lang si Marco ang may gawa nito, di ba? Lumapit si Amara. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong. Sino ang nag-utos sa kanya? Sino ang nagbigay ng pondo para patahimikin ang lahat ng testigo? Nanginginig na tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero nakita ko siya minsan sa opisina ni Ginoong Marco. Isang matandang lalaki na may tatak ng isang gintong agila sa kanyang baston. Siya ang tunay na may hawak sa leeg ni Ginoong Marco. Siya ang gustong sumira sa St. Jude Medical Group para makuha ang mga lupain nito. Sa gitna ng kanyang matinding galit, tiningnan ni Amara ang nanginginig na nurse. Sa halip na saktan ito, dahan-dahang inabot ni Amara ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Elena. Isang marupok ngunit makapangyarihang ugnayan. Elena, hindi pa huli ang lahat para bumawi. Ang katarungan ay hindi lang para sa akin, kundi para sa mga anak ko na muntik ng maulila. Magsalita ka at sisiguraduhin kong magiging ligtas ka at ang pamilya mo. Ang haplos ni Amara ay puno ng dignidad ng isang taong nakaranas ng matinding sakit, ngunit piniling huwag maging kasing sama ng kanyang mga kaaway. Ma'am, may dokumento ako, bulong ni Elena. Itinago ko ang orihinal na vial ng anesthesia na may bakas ng fingerprint ni Marco at ng kasabwat niya. Nandito ito, sa ilalim ng sahig ng bodegang ito. Habang hinuhukay ni Elena ang ebidensya, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang huni ng mga kuliglig ay biglang tumigil. Ang kalansing ng isang bakal na tumama sa semento ay narinig mula sa labas ng pinto. Ang kaba ni Amara ay umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi siya natatakot para sa sarili niya. Natatakot siya na baka ito na ang huling pagkakataon na makasama niya ang kanyang mga anak kung hindi siya makakalabas dito ng buhay. Ang bawat pangarap niya para kay Lucas at Luna ay dumaan sa kanyang isipan na tila isang mabilis na pelikula. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang unang hakbang na hindi niya nakita, lahat ay naging sandata para hindi siya panghinaan ng loob. Javier, bilisan mo! Sigaw ni Amara sa kanyang kasama na nasa labas, ngunit walang sumagot. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Hindi si Attorney Javier ang pumasok. Isang pangkat ng mga lalaking nakaitim ang dahan-dahang pinaligiran sila at sa gitna nila ay isang matandang lalaki na may hawak na baston na may gintong agila. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig ay tila ba tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Amara. Masyadong matalino ang aking inaanak. Wika ng matanda. Ang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sayang, Amara. Dapat ay nanatili ka na lang na natutulog. Mas payapa sana ang iyong pag-alis. Itinaas ng isa sa mga lalaki ang kanyang baril at itinutok ito kay Elena, habang ang isa naman ay dahan-dahang lumalapit kay Amara. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Amara. Isang video call mula sa hotel. Sa screen,
Nakita ni Amara ang kanyang mga anak na sina Lucas at Luna, ngunit may isang kamay na humahawak sa kanila mula sa likuran. Isang kamay na may suot na pamilyar na singsing. Ang boses ni Sofia, na dapat ay nasa kulungan, ay umalingaw-ngaw mula sa speaker. "Hi Amara, guess who's babysitting tonight?" Nabitawan ni Amara ang kanyang telepono. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Paano nakalaya si Sofia? At paano niya maililigtas ang kanyang mga anak kung siya mismo ay nakaharap sa kamatayan sa gitna ng madilim na bodegang ito? Ang bawat hininga ni Amara ay naging isang dalangin. Ang laban para sa katarungan ay naging isang karera para sa buhay ng kanyang mga anak. Sino ang tunay na nagmamanipula sa lahat? At may pag-asa pa bang makitang muli ni Amara ang sikat ng araw kasama ang kanyang mga sanggol? Ang buhay mo, Amara, ay isang laro lamang sa aking mga kamay. At sa larong ito, ang reyna ang unang kailangang isakripisyo. Ang boses ni Don Victor ay tila isang malamig na bulong mula sa kailaliman ng hukay. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na bodega. Ang kanyang gintong agila sa baston ay kumikinang sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Tila isang mata ng buwitre na naghihintay sa kanyang huling hantungan. Sa kabilang dako, sa screen ng kanyang telepono na nakalapag sa semento, nakikita ni Amara ang mukha ni Sofia. Balisa, nanlilisik ang mga mata, at may hawak na gunting malapit sa natutulog na si Luna. Naramdaman ni Amara ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa pighati. Ang kanyang mga anak, ang kanyang Lucas at Luna, ay muling naging bihag ng isang babaeng wala nang mawawala. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 2 taon, ang bawat hapdi ng kanyang pagbangon, ay tila nauwi sa isang masamang biro. "Bitawan mo sila, Victor." Ang boses ni Amara ay mahina, garalgal, ngunit may talim na mas matalas pa sa anumang sandata. "Ang galit mo ay nasa akin. Huwag mong idamay ang mga inosenteng bata." Inosente? Sa mundong ito, Amara, ang tanging mahalaga ay kapangyarihan. Tumawa ng mahina ang matanda. Ang tunog ay tila mga tuyot na dahon na nagkiskisan. Si Marco ay isang mahinang bata. Si Sofia ay isang desperadang aso. Pero ikaw ang tanging balakid sa pagkuha ko sa lupain ng St. Jude Medical Group. Ngayong gabi, tatapusin natin ang lahat. Sa gitna ng kanyang matinding takot, dahan-dahang ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Naalala niya ang bawat gabi sa basement kung saan ang tanging nagpapanatili sa kanyang hininga ay ang pag-asang mayakap muli ang kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hindi na siya ang biktima, siya ang arkitekto. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay kung saan nakasuot ang isang simpleng relo. Ang relo na mayroon ding biometric link sa security system ng hotel. Akala mo ba, Victor, ay pupunta ako rito nang walang paghahanda? Ang boses ni Amara ay biglang naging matatag, puno ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng hangin sa bodega. Ang bawat salitang binitiw mo, ang bawat banta ni Sofia, ay live stream na ngayon sa Head of Security ng hotel at sa National Bureau of Investigation. Sa loob ng 3 minuto, ang buong hotel suite ay mapapaligiran ng mga elite responders. Napatigil si Don Victor. Ang kanyang mapanuring mata ay naningkit. "Nagsisinungaling ka. Tingnan mo ang screen, Sofia." Sigaw ni Amara sa telepono. Sa screen, narinig ang malakas na pagbagsak ng pinto ng hotel suite. Hindi ang tunog ng pagsabog, kundi ang bigat ng mga armadong lalaki na pumasok ng sabay-sabay. Nakita ni Sofia ang mga pulang laser light na tumama sa kanyang dibdib. Nabitawan niya ang gunting, ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Si Lola Rosa ay mabilis na pumasok sa frame, niyakap ang mga bata habang ang mga pulis ay pinaligiran si Sofia. "Hindi!" hiyaw ni Don Victor.
Itinaas niya ang kanyang baston para hampasin si Amara. Ngunit bago pa man ito dumampi, ang bodega ay biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga searchlight ng mga sasakyan sa labas. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na tumatakbo patungo sa kanila ay tila isang paparating na bagyo ng katarungan. Pumasok si Attorney Javier, kasunod ang pangkat ng mga pulis. Nang makita ni Amara na ligtas na ang kanyang mga anak sa screen, ang lahat ng lakas na humahawak sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Napaluhod siya sa maruming sahig. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong pasasalamat. Ang bigat ng 2 taong pagdurusa ay tila isang malaking bato na sa wakas ay naalis sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Don Victor habang pinapustasan ito ng posas. Ang mata ng lalaking kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang mahina at kaawa-awang nilalang sa ilalim ng mga ilaw ng katarungan. Ang imperyong itinayo ko, sa dugo at pawis, Victor, ay hinding-hindi mo makukuha sa pamamagitan ng lason. Bulong ni Amara habang inaalalayan siya ni Javier na tumayo. Tapos na ang lahat, Amara. Wika ni Javier, ang boses ay puno ng paghanga. Ligtas na ang mga bata. Sina Marco at Sofia ay hindi na muling makakalabas sa kulungan. At ang taong ito, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa karsel. Nakalabas si Amara sa bodega, nilalanghap ang sariwang hangin ng madaling araw. Ang langit ay nagsisimula ng maging kulay ube at rosas, isang bagong simula na naghihintay sa kanya. Habang pasakay sa sasakyan upang puntahan ang kanyang mga anak, inabot ni Javier ang isang maliit na envelope kay Amara. Nahanap namin ito sa bulsa ni Don Victor. Ito ang orihinal na marriage contract ni na Marco at Sofia na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Bago ka pa man makasal kay Marco, napatigil si Amara. Ibig sabihin, ang buong kasal niya ay isang malaking penomena ng pandaraya simula pa sa umpisa. Ngunit may isa pang piraso ng papel sa loob, isang sulat na sulat kamay ng kanyang namayapang ama. Para kay Amara, sa araw na malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Nanginig ang mga kamay ni Amara. Sino ba talaga siya? At anong lihim ang itinatago ng kanyang ama na tila mas malaki pa sa bilyon-bilyong halaga ng St. Jude Medical Group? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang mainit na yakap na nagmumula sa langit. Dahan-dahang tumatagos sa malalaking bintana ng muling binuksang mansyon ng mga Washington Cole. Hindi na amoy alikabok o lumaang paligid. Ngayon, ang bawat pasilyo ay humahalimuyak sa amoy ng mga sariwang sampagwita at bagong luto na kape. Ang kadilimang dati ay naghari sa basement ay tila isang masamang panaginip na lamang na tinangay na ng hanging umaga. Nakasandal si Amara sa pasamano ng balkonahe, suot ang isang payak na puting bestido. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kupas na sulat mula sa kanyang ama. Ang lihim na nagpabago sa kanyang pagtingin sa sariling pagkatao. Sa sulat na yon, nalaman niya ang katotohanan. Hindi lang siya isang babaeng nagsumikap mula sa wala. Siya ay anak ng isang huling tagapagmana ng isang sinaunang pamilya na pinili ang mamuhay ng payak upang protektahan siya mula sa kasakiman ni Don Victor. Ang lahat ng kanyang talino at katatagan ay hindi lamang bunga ng kanyang sariling pagsisikap, kundi isang pamanang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Apo, nakahanda na ang almusal sa garden. Hinihintay ka na ni Lucas at Luna. Ang malambing na tinig ni Lola Rosa ay narinig mula sa kanyang likuran. Lumingon si Amara at ngumiti. Ang bawat kulubot sa mukha ni Lola Rosa ay tila mga mapa ng katapatan na hinding-hindi niya malilimutan. Susunod na ako, Lola. Gusto ko lang damhin ang kapayapaang ito. Mula sa malayo, narinig ni Amara ang malulutong na halakhak ng kanyang mga anak. Ang tunog ng kanilang pagtakbo sa damuhan
At ang maliliit na tili ng katuwaan ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang mga bata ay muling sumigla. Ang kanilang mga pisngi ay mapula na at ang kanilang mga mata ay nagniningning muli sa pag-asa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa likod ng malalamig na rehas ng bilangguan, ang katarungan ay patuloy na gumugulong. Si Marco ay nananatiling nakayuko sa isang madilim na selda, kinakain ng pagsisisi at ng katotohanang wala na siyang babalikang karangyaan. Si Sofia naman ay unti-unting nawawala sa sariling katinuan. Patuloy na sumisigaw sa hangin, humihingi ng mga bagay na kailanman ay hindi naging kanya. At si Don Victor, ang matandang agila, ay naputulan na ng mga pakpak. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno upang itulong sa mga charity na itinatayo ni Amara. Naupo si Amara sa tabi ng kanyang mga anak sa ilalim ng malaking puno ng nara. Inabot niya ang kamay ni na Lucas at Luna. Dinaramdam ang binyen na tila isang ilog na dumadaloy sa kanyang puso. "Mommy, look, I drew a queen," wika ni Luna. Ipinapakita ang isang drawing ng isang babaeng may malaking korona at nakangiti. "Ang ganda naman, anak," tugon ni Amara, habang hinahalikan ang noo ng kanyang dalaga. Dito, sa gitna ng kanyang pamilya, nahanap ni Amara ang sagot sa kanyang mga katanungan. Napatawad na niya ang sarili sa kanyang mga naging pagkakamali at sa pagiging bulag sa pag-ibig dahil ang mga pagkakamaling iyon ang nagturo sa kanya kung paano maging tunay na matapang. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay hindi dahil sa kanyang bilyon-bilyong yaman, kundi dahil sa katotohanang siya ay malaya na. Ang sugat ng nakaraan ay mananatiling mga pilat, ngunit ang mga pilat na ito ay hindi natanda ng sakit, kundi mga medalya ng kanyang tagumpay. Ang bawat luhang pumatak sa basement ay naging hamog na nagbigay ng buhay sa kanyang bagong simula. Ang Reyna ay hindi lang basta nagbalik. Siya ay muling isinilang na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Dahil sa dulo ng lahat ng drama at sakit, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon, magpatawad, at muling magmahal sa kabila ng lahat. Ang sikat ng araw ay patuloy na naglalaro sa kanilang paligid, habang ang hangin ay bumubulong ng isang pangako na sa ilalim ng pangangalaga ng Reyna, ang bukas ay magiging palaging maliwanag para sa kanyang mga anak.